Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng diablo. Hindi siya kumain sa buong panahon iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na mabuhay ang tao. Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saging ay pinakita sa kanya ang lahat ng kapangyarihan ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kaharian ito, wika ng diablo. Ipinagkaloob ito sa akin at naibibigay ko sa kanino ang ibigay ko. Kaya kung ako'y sasambahin mo, magiging yung lahat ito. Sumunod sa Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang paglilingkuran. Dinala siya ng diablo sa kalugtok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibigin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi ka makisod sa bato. Subalit sinabi siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos siyang tuksoin ng diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Pagsipo po sa mga lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin po niyo mga katabi niyo ng magandang umaga. Gusto po kayo, no? Harapin nga po niyo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, Kotokso, layuan mo. Mga kapatid, natokso ka na ba? O ikaw yung nanunokso? Dalawa lang yan, ha? Ikaw yung natokso o ikaw yung nanunokso? Pero ng mga bata tayo yung mga tokso-tokso, di ba? Di ba yung tokso na yan, ha? Tokso ng bata yun. Tokso sa akin ng bata ako, atin-atin ako, may pagkakalat. Tokso sa akin ng bata ako ay hindi maliit. Kasi nung bata ako, malaki pa ako nun eh. Hindi rin ako lumaliit. Tokso sa akin ng bata ako ay muta. Kasi dito ay sa kamuha ng muta. Kayo, anong tokso sa inyo yung bata kayo? Pero mga kapatid, ang pinag-usapan natin tokso ay yung pambubulit na masama, pambubulit ng diablo sa atin. Mga kapatid, lahat po tayo natutokso. Di ba? Lahat tayo natutokso at yung iba sa atin ang galing-galing manukso. Di ba? Isang pagpapagpalan na minsan nagkakamali tayo. Akala natin ang tukso ay kasalanan. Hindi po kasalanan ang tukso. No? Kasi kung ang tukso ay kasalanan, si Kristo nagkasala sa atin. Kasi tinukso din siya. Di ba? Hindi kasalanan ang tukso. Ang tukso ay nagiging kasalanan kapag tayo ay bumigay doon sa tukso. Di ba? Lahat tayo ay natutokso. Diba? Sapagkat sabi nga sa kanta, di ba ako'y tao lang na nadadarang at natutoksohin. Yung mga favorite song ng mga lalaking nakakaliwa, no? Pag uli ko kantayan ng mga may number 2, number 3, number 4, di ba ako'y tao lang na nadadarang at natutoksohin. Sabi mo sa kanya, ewan ko sa'yo. No? Mga kapatid, kuminsan, madalas nauulog tayo sa patibong ng tukso. Bakit? Kasi madalas ang tukso, ipinalalarawan sa atin ang diablo bilang mabuti, maganda, masarap, kahalihagina, kaakit-akit sa paningin at sa ating kagustuhan. Diba? Naalala niyo yung unang tukso na nangyari sa Santa Paukan. Si Eva tinukso ng diablo. Diba? Isang masarap na prutas. Bunga ng prutas. Masarap yan, kainin mo. Diba? Kahali-halina sa paningin
Di ba? Sa simula, kaakit-akit, mukhang masarap, kahali-halina, pero balang araw, pagsisisihan mo na ikaw ay bumigay sa tukso. Di ba? Kaya nga, para hindi tayo mahulog sa anumang uri ng tukso, sa ating buhay, anong dapat na meron tayo? Meron tayong pusong marunong kumilatis ng tama at mabuti, tama at mali. Pusong marunong kumilatis ng maganda at pangit. Pusong marunong kumilatis ng masama at ng mabuti. Di po ba? Yun ang kinakailangan natin. Upang nang sa gayon, hindi tayo mahulog sa anumang patibong ng tukso. Sa ating Panginoon, napakita natin ang ating Panginoong Kristo, puspos ng Espiritu Santo, at dinala siya ng Espiritu sa ilang. At doon sa ilang sa disyerto, siya ay nanalangin ng 40 araw at 40 gabi. Kaya meron tayong Quaresma ngayon. Di ba? Si Kristo ay nananalangin ng 40 araw at 40 gabi. At ang ating Quaresma, 40 ay 40 araw na paghahanda para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesu Kristo. 40 araw at 40 gabi, nanalangin si Kristo, at itong 40 araw at 40 gabi na ito, hindi siya kumain. Gutom na gutom ang ating Panginoong Yesu Kristo. Kayo po ba? Kaya ninyong 40 araw at 40 gabi walang pagkain? Kaya ninyo? Hindi, Father, yung isang oras ng araw, hirap na ako. 40 araw at 40 gabi pa kaya. Diba? Yung isang araw na hindi ako makakain, nanginginig na ako. Alam po ninyo, kayo mga payat, malas ninyo. Kapag 40 araw at 40 gabi, walang pagkain, patayin na kayo. Kami mga matataba, nangangayayat pa lang, no? Ha? Mga kapatid, dahil 40 araw na walang pagkain ng ating Panginoong Kristo, siya ay gutom na gutom. At ito yung hindi pagkakataon ng Diablo upang tuksohin ang ating Panginoong Kristo. At ano po ng tukso? Sabi niya, kung ikaw ang talagang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga balong ito. Mga kapatid, alam ng Diablo ang kahinaan ng Panginoong Kristo nung puntong yun. At ang kanyang kahinaan ay kanyang kagutuman. Tandaan po ninyo, ang Diablo ay napakatalino. Ang Diablo ay napaka-uutak yan. Aalamin niya kung ano ang iyong kahinaan. At kung ano ang kahinaan, doon ka niya aatakihin. Doon ka niya tutuksuin at tutuksuin ng tutuksuin upang ikaw ay mahulog sa kanyang patibong. Diba? Kaya mga kapatid, ngayong panahon ng Quaresma, dapat malaman natin ano ba yung kahinaan ko bilang tao na nananampalataya sa Diyos. Pag sinabi kahinaan, ito yung madalas na pamamaraan, ito yung madalas na dahilan kung bakit ikaw ay paulit-ulit na nagkakasala. Kaya makita natin ano ba yung palagi kong nagagawang kasalanan at ano yung pinagmumulan ng aking kasalanan kasi ito yung ating kahinaan kung bakit tayo palagi nahuhulog sa paggawa ng masama. Ano ba ang kahinaan ninyo? Siguro ito ba sa inyo, kahinaan, ay yung chismis, no? Parang hindi ka mabubuhay kung wala ka ng chismis sa buong magtapon. Diba? Parang ba ito magpuputol, magpipipi ka, magpuputol ang ilaw, kapag wala kang nasiraan na kapwa mo sa araw na ito. Diba? At dahil yung kahinaan mo, talagang tutuksoy ka ng demonyo, magpapakita sa iyo yan ng kapitbahay ninyo para lang mayroong may chismis, no? Ay, yung kapitbahay ko ito, grabe ito. Ganun talaga yung demonyo. Diba? Kung iba sa atin, siguro ang kahinaan natin ay yung pagsusugahan, paglalaro ng bingo, no? Para ba nung mamamatay ka kapag hindi ka nakahawak ng bolilyo? At kapag hindi ka nakasigaw ng salita ng, oh! Kalbo! Mga gano'n na lang. Ano yung kalbo sa letra ng O? 70 po yun, di ka naglalaro, tuwakit ako mamaya, no? No? Sa letra ng G, buntis. Ano yung buntis? Hindi mo pala 60 po yun, no? Nagpapataya ka sa mga, may ako sa mga bibuhan sa bahay. May tong. Di ba? Joke lang yan, kung maniwala kayo. Kung minsan gano'n. Para ba kang mamamatay ka kapag hindi ka nakahawak ng balahat, hindi ka nakapag-fountains. Di ba? At dahil doon, tutupsoy ka ng Panginoon, tandaan mo natin,
Ganun kagaling ang demonyo. Hahanapin niya kung ano yung kahinaan at doon ka niya. No? Tutuksuhin ng tutuksuhin. Hindi niya titigilan. Pero kailangan ano meron tayo upang mapaglabanan natin ang panunukso ng demonyo. Kung ang demonyo ay nagdo-double time sa kanyang panunukso, dapat sa tayo triple, no? 4 na beses din tayo manalangin. Labanan natin ang tukso ng ating buhay. Di po ba? Nang sabihin hindi tayo mahulog sa patibong ng demonyo, hindi tayo maging alagad niya. Kung minsan bubulungan ka pa yan, huwag ka na magbago dito dahil ginagawa naman na natin yan, tuloy lang natin. Kasama naman kita eh. Di po ba? Yan yung gagawin sa atin ng demonyo. Tutuksoy ng tutuksoy. Pero kapag ikaw ay nananalangin, malalim ang iyong relasyon sa Diyos, anong mangyayari sa iyo? Yung tukso na kung minsan nagdadala sa atin sa kasamaan, minsan yung tukso nagiging oportunidad upang makita natin yung Diyos. Diba? Kapag ikaw ay mayroong pusong laging nananalangin, yung tukso sa buhay, minsan nakikita natin upang isang oportunidad upang makita natin ang presensya ng Diyos, katulad ng ating Panginoon Kristo. Sa lalim ng kanyang buhay pananalangin, hindi siya nadala ng tukso, bagkus nakita niya ang Diyos sa gitna ng tukso. Sa paanong pamamaraan, una sabi ng Diyos, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ano sabi ng ating Panginoon Kristo? Nasusulat, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa tinapay na may palaman, chismis pa. Pati sa kanin at ulam. Hindi, sabi ng Panginoon Kristo, kundi nabubuhay ang tao sa salita ng Diyos. Diba? Nakita ni Kristo sa gitna ng tukso ang presensya ng Diyos. Sa madalang sila, pinapakita ni Kristo na ang salita ng Diyos ay panglaban natin sa anumang tukso na meron at dumarating sa ating buhay. Sana yun din po tayo, makita natin ang Diyos sa anumang tukso. Pangalawa, paano ni Kristo nakita ang Diyos sa pangalawang tukso? Sabi doon, dinala si Kristo ng diablo sa mataas na bahagi, sa mataas na lugar. Ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian at ang kapangyarihan at ang kayamanan nito. Sabi ng diablo, ibibigay ko sa iyo lahat ng yan kung ikaw ay sasamba sa akin. Ano sabi ng ating Panginoon sa Kristo? Nasusulat, ang Diyos lamang ang iyong sasambahin at paglilingkuran. Dito tayo sa pangalawang tukso madalas nahuhulog. Bakit? Kasi kuminsan napapalitan yung Diyos sa buhay natin. Ano yung pumapalit? Yung ating kayamanan, yung ating kapangyarihan, yung ating mga material na bagay, yung ating pera. Sabi ng Panginoon sa Kristo, ang Diyos lamang ang iyong sasambahin at pagdilingkuran. Pero marami sa atin, ang sinasamba ay ang kanyang pera, ang kanyang kayamanan. Ang pinaglilingkuran, ang kanyang ari-arian, ang kanyang kayamanan. Kaya kapag araw ng dito, hindi mo makita nagsisimba. Trabaho ng trabaho. Diba? Mga kapatid, paulit po tayo pinagbibintangan ng ibang sekta. Tayo daw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Bakit? Kasi meron tayong mga libulto, meron tayong mga sakto. Sabi sa atin, kayo mga sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan, pero tanongin natin ang ating sarili, ano ba talaga ang Diyos-Diyosan ng tao sa mundo ngayon? Ito mga libulto ba na nasa ating harapan? Yung mga santo ba ang Diyos-Diyosan na nasa ating harapan na nabuhay, na katulad ng buhay ng Diyos? Masasabi mo ang Diyos-Diyosan sila? Hindi. Ang Diyos-Diyosan ng mundo natin ngayon ay walang iba kundi ang ating kayamanan. Ang inyong pera, ang inyong ari-arian, yan ang dakilang Diyos-Diyosan ng mundo ngayon. Bakit tinatawag na Diyos-Diyosan? Kasi pinapalitan ang Diyos sa buhay mo. Kapag mayroong bagay sa buhay mo na pumapalit sa Diyos, ibig sabihin, ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Maraming ganyan ngayon. Diba? Kung ikaw ay nananalangin sa harapan ng larawan ng ating Panginoong Kristo, sa harapan ng larawan ng Mahal na Birheng Maria, at napapalapit ka sa Diyos, hindi ibig sabihin sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, kundi ikaw ay sumasamba sa tunay na Diyos.
At kung ang pera mo, ang kayamanan mo, ang siyang laman lagi ng isipan mo, ng puso mo, may pumalit na sa puwang ng Diyos sa puso mo, ikaw ay sumasamba sa Diyos. Kaya magtanong ka sa sarili mo. Kapag 3 buwan ka nang hindi nagsisimba, kapag 3 buwan ka nang hindi nagdasal, magtanong ka na sa sarili mo, may Diyos pa ba? Sino pa ba ang Diyos ko? Diba? Madalas dito tayo nahulog sa puso mo. Kasi ang kayamanan ay kaakit-akit. Ang pera ay kaakit-akit. Pero bakit ba kayo binibigyan ng pera? Bakit ba tayo binibigyan ng kayamanan ng Diyos? Upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Amen? Gagamitin natin yung kayamanan binigay sa atin ng Diyos, yung mga biyaya binigay sa atin ng Diyos, upang mapalapit tayo sa Kanya, mapalapit tayo sa ating kapwa sa pamagitan ng ating kabutihan loob. No? Tinuturuan tayo ng kayamanan ng ating pera upang maging mabuting loob sa ating kapwa at sa ating Diyos. Amen? Hindi tayo tinuturuan na lumayo sa Diyos at maging madamot sa isa't isa. Panghuli na tukso na nangyari sa ating Panginoon Kristo ay walang iba kundi dinala si Kristo doon sa kalugtok ng templo sa Israel. At anong sabi ng Diablo sa kanya? Kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, sige, tumalun ka dyan, magpatihulog ka dyan, sapagkat nasusulat, magpapadala ang Diyos ng mga ngayon, sasaluin ka, aalalayan ka upang hindi ka matizod sa bato. Anong sabi ng Panginoon sa Kristo? Nasusulat, huwag mong subukin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Kung minsan nahuhulog tayo sa ganitong uri ng tukso, sinusubok natin ang Diyos. Di po ba? Sa maraming pagkakataon, sinusubok natin ang Diyos na makapangyarihan. Sinasabi natin, Panginoon, kung talagang makapangyarihan ka, pagalingin mo ako sa aking mga kasalanan, sa aking mga kapandahan. Panginoon, kung talagang makapangyarihan ka, bakit mo ako binigyan ng sakit? Diba? Kung talagang makapangyarihan ka, Panginoon, bigyan mo ako ng pera, panalunin mo ako sa loto, kahit hindi ako tumataya. Pwede ba yun? Diba? Kung minsan, tinatanong natin, sinusubok natin ang kapangyarihan ng Diyos. May iba sa atin, binigyan lang ng kaunting kapangyarihan, nalunod sa kapangyarihan, at ang tingin sa Kanya ay Diyos na. Diba? Binigyan ng kapangyarihan at hinahanap na ang Diyos. Ang tingin niya, masigit pa siya ang makapangyarihan kaysa sa Diyos. Mag-ingat po tayo sa makapangyarihang hawak-hawak natin. Diba? Itong kapangyarihan ito ay kapangyarihan na nagmula sa Diyos. At makita natin ang Diyos na siyang pinagmumulan ng kapangyarihan. At taong binibigyan ng kapangyarihan, dapat mas lalo siyang nagiging mapagpakumbaba. Amen? Sabi nga niyo, mapagpakumbaba. Huwag ito yung sa akin, mababa lang talaga ako, no? Maging mapagpakumbaba. Kapag sinabing mapagpakumbaba, yung taong marunong manilukod, yung taong marunong manalangin. Nakatulad ng sinasabi sa ating unang pagbasa. Diba? At sa kanyang pananalangin, sabi doon sa aklat ng Deuteronomio, sabi doon kapag kayo mag-aalay sa Panginoon, sambitin ninyo kung may mga sinasambit doon, yung karanasan nila sa Diyos. Mga kapatid, sa pananalangin, lalo digit yung panahon ng Kwaresma, upang tayo ay malayo sa tukso, anong dapat natin gawin? Sa buhay pananalangin natin, huwag lang tayo humingi sa Diyos. Sa buhay pananalangin natin, balikan natin yung mga magagandang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Diba? Ang Diyos ay mabuti. Amen? Amen. God is good? All the time, God is good. Ang Diyos ay mabuti at araw-araw ng buhay natin, pinapakita niya ang kanyang kabutihan. At sa pananalangin ngayong panahon ng Kwaresma, ito ang dapat natin gawin. Balikan natin yung mabubuting ginawa sa atin ng Diyos. Katulad ng bayan ng Israel sa unang pagbasa. Bago sila mag-alay ng kanilang handog, nabungan ang kanilang mga pananim. Anong ginawa nila? Inilalabag mo nila yung kanilang handog at binabalikan nila yung mga magagandang ginawa sa kanila ng Diyos. No? Una, yung kanilang naranasan kung sila nasa ito, kung paano
Ganun din po sana tayo. Sa buhay pananalangin, huwag lang tayo hingi ng hingi ng hingi. Kundi balikan din natin yung magandang ginawa ng Diyos sa buhay ninyo at kung paano ka ba patuloy na ginagawa ng kabutihan ng Diyos. Amen? At kapag nakita mo ang kabutihan ng loob ng Diyos, katulad ng bayan ng Israel, maghandog ka sa Diyos. Kaya nga ngayong panahon ng Kwaresma, hindi lang tayo nananalangin, hindi lang tayo nag-aayuno, kundi tayo rin ang nagbibigay ng limos. Almsgiving. Diba? Makita natin yung kabutihan ng loob ng Diyos, magsakripisyo tayo dahil ang Diyos ay nagsakripisyo bunga ng kanyang kabutihan, at ang sakripisyo natin ay yung pagbibigay ng limos bilang pagtulad natin sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Yesu Cristo. Panghuli, mga kapatid, sa gitna ng tukso, anong dapat natin gawin? Mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, sabi doon, nasa sa inyo na ang salita ng Diyos, nasa inyong bibig ang salita ng Diyos. Sa madaling salita, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng tukso, dapat lagi namumahagi sa ating bibig ang salita ng Diyos, salita ng papuri, salita ng pasasalamat sa Diyos. Sapagkat ang tao nagpupuri sa Diyos, sabi sa ikalawang pagbasa, ay kanyang iniligtas. Kaya mga kapatid, upang hindi tayo mahulog sa anumang tukso, ang dapat namumutawi sa bibig natin kapag tayo ay tinutukso ng Diablo ay papuri sa Diyos. Upang nang sa iyon, maligtas tayo sa gitna ng tukso sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesu Cristo. Amen. Magsitayo po tayo, sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Cristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagdalawang tao siya, dala ng Espiritu Santo. Ipinagkailangan sa Santa Maria Magdalena, pinagpapasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na batay ni Ibig, nalaos sa pinaloonan ng mga lumao, nang may katong araw ng buhay ng muli, umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magpupulang tayo dito at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. katulad natin naranasan ni Jesus ang humarap sa tukso. Kumapit tayo sa Ama. Upang tulad ni Yesu Cristo, kumapit din tayo sa salita ng Diyos sa panahon ng kagipitan at tukso. Manalangin tayo at tututuan. Ama, pakinggan mo ang aming mga puso. Ama, pakinggan mo ang aming mga puso. Upang patuloy na ipahayag at isabuhay ng mga pinuno ng Santa Iglesia Katolika ang salita ng Diyos, manalangin tayo. Upang pangalagaan at tulungan ng mga kawalan ng pamahalaan, ang mga migrante at kanilang mga pamilya, manalangin tayo. Upang ang kabataan, lalo na ang mga anak ng mga migrante, ay lumagos sa kabutihan at pag-ibig na dulot ng salita ng Diyos, manalangin tayo. Upang maging matatag ang bawat pamilyang Pilipino, lalo na ang mga pamilya ng mga migrante sa harap ng mga tukso, manalangin tayo. Isamarin po natin ang ating pagsaming panalangin, ang pagsalamat at espesyal na intensyon ng Remis Garden, Baldog Garden, at Silis Deo Peopina, manalangin tayo. Para sa mabilisang pagbalik ni Father Nanigo Lopez, manalangin tayo. At para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni Sonia Lagpinaw, manalangin tayo. Mga kapatid, sa kabayigan ng ating mga puso, idalangin natin sa Panginoon ang ating mga pansalita.
ay manatili kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng Kristo, aming Panginoon. Amen. At kami alay ang ating mga handog sa gawain ng Panginoon. Pagsitay na po. Manalangin kayo mga kapatid upang mapag-aaral natin ang ikulugan ng Diyos sa mga kapapagaling. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahayag sa iyong mga kamay. Sa kapuliran niya, karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng Bayan. Ang manalangin gawin ka, gawin mo kami maging marapat pagkain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng apat na pang-araw ng paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ng Kristo at sa mga Espiritu Santo magkaroon sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at iwan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapagpilihan, tunay ng marapat ng ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng si Kristo ng aming Panginoon. Ang kanyang apat na pong araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kautunan sa panahon ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagkalikot niya sa tugsong maging makasarili ay nagtuturo sa amin parating ang pagpapakabuti. Upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagtulog sa kapag ng maging kapulan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng pagpuli sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan. Kami nagbubuli sa iyo taga-taga.
Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo ba na ng mga kalawang ito upang para sa amin ang katawan ng dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinagtinis ang kusang lumaw na maging hando, hinawakan niya ang tinapay. Pinagsalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Piniyabot sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin niyo yung ito at kain. Ito ang aking nakawan. Kaya handog para sa inyo. Hindi naman matapos sa nakunan. Hinawa mo niya ang kain. Kung ganyan, pinasalamatan. Piniyabot niya ang kain sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kunin. Ito ang kanin sa aking dugo, ng bago at walang hanggang kanin. Ang aking dugo ay nilubos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagkakalanan sa akin. Ipagmuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak. Kaya pinaaral namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kanin sa nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami may minarapat na tumayo sa harap mo para magtungkol sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng ni Kristo ay mabuklod sa pagkatalisan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, hinapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Tustusin kami sa pagtulog. Kay San Francisco na aming Papa, at Bartolome na aming Obispo, at ng talang kapalian. Alalahanin mo yung mga kapatid namin natin lahat na may pag-asang sila yung mabubuhay, kaya hindi na lahat ng mga tumanan. Taawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimagan. Taawaan mo ang pagmilakasyon ng kalimutan na makasali sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang makanadala ni Maria ng Ina ng Diyos, isa Jose, kanyang pagyak ng puso, kaysa ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, na nanumay dito sa daigdig ng tutulog sa iyo, ay pagdiwang naman namin ang pagpupuli sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng mga na aming Panginoon, Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuli ay sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, at para sa walang hanggan. Sa pagbili ng mga pagagaling na utos sa turo ng Jesus, ang Panginoon natin na Diyos, ipalit mo natin ang lakas loob. Amen.
Iligtas sa kasalanan at tumiyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananagitan ang dakilang araw ng pagpapakiyat ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang inibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban ng kami ng kapayapaan at pagkatansay sa ikatapuman, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Muli sa isang salita mo,